May mga pinabibitawan o pinapalet go si Lord sa buhay natin. Closing prayer na po tayo, closing prayer na. Hindi ko alam na gano'ng katindi ang dating noon. Sabihin mo sa katabi mo ha, kung medyo lalo na yung kabataan nyo, sabihin mo, kapit ka lang pare, kapit lang ha. Sandali. Okay? It could be anything. Habits, feelings, things, career, work, job, relations, people. At nahihirapan tayong gawin yon kasi most of the time, letting go requires sacrifice or dying to self. Kaya instead of letting go, we hold on. Ang ang title na ipipreach ko sa inyo ay Let Go and Let God. So tingnan po natin ang istorya ng isang tao na nag-let go and let God. Ang pangalan niya ay Abraham. Genesis 22 verse 1 and 2. After these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. Verse 2. He said, Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Nako, yan na. Pina-offer ng Diyos si Isaac kay Abraham. Isaac is the only son of Abraham. Ang tanong, bakit mahirap i-let go ang pinale-let go ni Lord? It's because of the word only. Kindly say only. Sabi dito, take your son, your only son. Or sa Tagalog, kaisa-isahan. Kasi we feel, we think, we believe na ang pinag-give up ni Lord sa atin is the only thing we have or will ever have, and that there is nothing like it and never will be ever again. Because it is only. Ang alam natin, yun na lang yun. Wala nang hihigit pa doon. It is the only. The only one who can give whatever it gives us. Kaisa-isahang pagkakakitaan, kaisa-isahang nagbibigay ng kahulugan ng buhay, kaisa-isahang nagpapasaya, kaisa-isahang magdadala ng tagumpay, kaisa-isahan. At sino naman magnanais bitawan ang anuman ang feeling niya ay ito yung kaisa-isahan. Napakahalaga nito sa iyo. Kaya kung ang dating sa iyo ng anuman ay only, tiyak mamahalin mo yan. Kaya katulad ni Abraham, ang pinalelet go sa kanya ng Diyos ay si Isaac, his only son whom he loves. Only kasi. Pero iba si Abraham. Hindi siya nahirapang sumunod. Pag sinabi ni Lord, ibigay, ibinibigay. Pag sinabi ni Lord, i-give up, i-give up. Pag sinabi ni Lord, i-let go, inile-let go. Pumayag si Abraham, isakripisyo ang kanyang nag-iisang anak. He let go and let God. Tuloy natin ang pagbabasa. Genesis 22 verse 3. So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took two of his young men with him and his son Isaac. And he cut the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. Iyan na. Gumising na maaga si Abraham. Inayos ang kanyang donkey. Sinama niya ang dalawa niyang lalaking kasama sa bahay. Sinama si Isaac. Pumutol ng kahoy at pupunta na sila sa bundok para i-offer si Isaac.
Ano ang nangyayari sa mga taong ayaw mag-let go? Ano nangyayari sa mga taong nakikipag-struggle kay Lord? Ito nangyayari. Tumatagal sa pagsubok at lalong nahihirapan. The more stubborn we are, o kung the more na matigas ang ating ulo, the more tumataas ang level ng difficulty ng test o ng pagsubok, kasi ang purpose ng test ay pasukuin tayo at matutong magtiwala sa Diyos. Kaya let go and let God eh. Kaya kung dumadaan ka sa pagsubok, katulad ni Abraham, ang purpose noon, baliin ang iyong stubborn will to break you, pasukuin ka. Ay kung ikaw naman ay lumalaban, humanda ka. Itataas ng Diyos ang level ng difficulty ng pagsubok mo. Kaya yung taong ayaw mag-let go, lalong nahihirapan yan. Nagtatagal yan sa pagsubok. Are you there? May mga taong hindi kaagad ma-discern ang will ni Lord. Eto yun eh. Pastor, paano ko ba masusure kung pinalilet go nga ni Lord? O baka naman hold on. Should I hold on or should I let go? Tsaka, Pastor, mahal naman ako ni Lord eh. Bakit naman niya ipapalet go sa akin yan? Mahal naman ako ni Lord. Okay. Gusto niyong malaman kung kailan let go at hold on? Di yata niyo alam ang sinasabi. Okay. Kasi dito nagkakaproblema eh. Yung hindi nila sure, paano kung hindi naman sinabi ni Lord na talagang i-let go? Tapos sabi ni Lord, ilabang ko sa pananampalataya. Paano kung for me to hang on? Okay. Should I hang on or should I let go? Paano malalaman ito? Okay. Pag may nakasulat na sa Bible, specifically, na ayaw ito ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos, malinaw na yun ay let go. Basta kasalanan at nakasulat na, let go na yun. Wala nang pulong doon. Kung yan ay adultery, pag-uusapan pa ba yan? Let go yan. Kung yan ay addiction, pag-uusapan pa ba yan? Tingnan mo ha, iba't ibang addiction ng tao eh. Meron drugs, yun ang pinaka-alam ng marami. Alcohol, nicotine, gaming. Sobrang maka-addict yung gaming. Kaya yung mga taong lagi na lamang nasa computer at nag-gaming, kunin mo yan doon, ang init ng ulo. Yung magulang ay nagtataka, ano kaya ito, kainitin ng ulo? Hindi niya alam na apektuhan ng utak sa kage-gaming. Kanya-kanyang addiction yan. Ang iba naman, pornography. Kung may addiction ka, ano man yon, let go yan. Why? Because it is harmful. If your source of income ay hindi acceptable sa Panginoon, let go na yan. So pagdating doon sa mga bagay na talaga namang nakasulat sa Bible ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos, hindi ka na kailangang magtanong pa, ito ba'y hold on or let go? Are you there? Next question. Madali yun eh. Nakasulat. Paano kung hindi nakasulat? Ano mo sabihin? Paano, Pastor, kung hindi kasalanan? Yes. May mga bagay na ang dating ay mabubuti pero pinalilet go ni Lord. Itutuloy ko ba o ihihinto na? Hold on ba o let go? Okay. Kung ano man yan at yung nagiging idol mo na, laman ng iyong puso, laman ng iyong isipan, palagi, kahit yung mabuting bagay, let go yan. Bakit? Kasi yung unang utos ng Diyos, actually lahat ng utos, dadalwa na ha. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love others as you love yourself. Yung unang utos ng Diyos, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul.
Kapag merong ibang bagay na pumapalit kay Lord sa puso mo, at yun na binibigyan mo ng pansin with all your heart, with all your mind, with all your soul, na talagang yun na lagi ang laman ng puso mo at lahat ng isip mo at ng kaluluwa mo at ng damdamin mo, yun na, pinaltan mo na si Lord, idol mo na yon, abay, let go yan. Kahit pa ya'y mabuti. Kaya tingnan mo, ano ba yung sa buong araw ilaman ng iyong isip? Pinaltan na niyan si Lord sa puso mo. Idol mo na yan. Anything that will go in between your relationship with God, anything that will hinder your intimacy with the Lord, idol mo yan. Let go yan. So, anong gagawin natin? Mahirap kasing malaman kung itong bagay na ito i-let go o i-hold on kasi nag-start tayo sa gustong-gusto mo eh. Ito ang iyong gagawin. Bring yourself to zero. Ano ibig mo sabihin, Pastor, bring yourself to zero? Alisin mo ang sobra mong desire sa ano paman o doon. Alisin mo. At mas magiging clear sa iyo ang gusto ni Lord mangyari. Bakit? Kasi masyadong malakas ang sound ng self, hindi mo na mapakinig ang boses ng Holy Spirit. Alsin mo ang sobra mong gusto sa anuman at mapapakinig mo sinasabi ni Lord. Kasi pag sobra ang gusto mo sa matatamis, hindi mo na marinig ang bulong ng Holy Spirit sa iyo. Tama na. Saan ka nakakitang milk tea? Kulang sa tamis. Ay, katamis ng milk tea. Saan ka nakakita? Kumain ng kanin, kumain ng puto, kumain ng pansit, at pagkatapos, nag-dessert pa. Ay, puro sugar at carbohydrates eh. Ang carbohydrates nagiging sugar. Alam mo ba ang dalawang binabantayan na malimit? Sugar at BP, blood pressure. Kaya check your sugar ha, huwag masyadong mahihilig sa matatamis. Hindi bale kung ang asawa mo ang sweet o ang iyong sweet, pwede. Pero pag yung kinakain mo ang sweet, ay hindi mo na mapapakinig. Ang sinasabi ni Lord, bakit? Sobra kasi ang desire mo. Ang lakas ng sound ng self. Lecheplan. Paano mo maririnig ang Holy Spirit na nagsasabing wag? Ang lakas ng gulaman at sago. Ano pa nga matatamis? Minatamis na asukal. Alsin mo muna yung sobra mong desire sa ano paman. Start with zero. Kasi hindi mo mauunawaan at hindi mo maririnig ang sinasabi ni Lord kung ang lakas-lakas ng sound ng self mo na ano sinasabi? Gusto ko siya. Ay sabi ni Lord, give up mo na siya. Ay wala, di mo marinig ang ingay mo eh. Ang lakas ng, hindi, basta. Wala. Bring yourself to zero. Ano ibig sabihin? Alsin mo yung sobrang desire. Lord, ako'y nandito, gusto ko talaga makarinig sa iyo. Gusto kong malaman kung anong will mo. Iniisip ko at i-will ko na hindi ko ito gusto. Miski kunin mo ito, I don't like it that much. Sige Lord, anong sabi mo? Hindi mo naman pala pinag-give up. Gusto mo lamang ako dumating sa puntos na kaya kong i-give up. Thank you Lord. Akin na asukal. Parang gano'n. Hindi naman laging ipinag-give up eh, pero dalhin mo sa zero. Masama yung sobrang desire. Alam ba, tawag ng Bible diyan, lust. Kahit pa yan ay mabubuting bagay, pwede kang diyang mag-lust. L-U-S-T. Lord, not my will, but your will be done. Paano malalaman ang will ni Lord kung may gusto kang iyo? Sabihin mo, Lord, not my will,
but your will be done. Pag hindi mo ito sinabi, mag-i-insist ka. Lord, ibigay mo na. Akin na lang. Be willing to let go kahit hindi ka pa sure na pinale-let go. Para tumahimik lamang ang boses ng iyong flesh, ng iyong self, at maging clear sa iyo ang boses ng Diyos. Kahit hindi ka pa sure na pinale-let go, i-let go mo muna. Are you there? Alam mo ang pagsubok, ang test, yan ay designed to mold us para makamukha ni Lord. Designed to humble us para makapaglingkod ng husto sa Kanya. Dalawa ang ginagawa ng pagsubok. Ika'y ginagawang kamukha ng Panginoong Yesus at ika'y inihahanda upang gamitin niya. Laging ganon. Dinadaan sa pagsubok, sa test, ang mga gagamitin ni Lord. Dinadaan sa humbling test. Dahil hindi pwedeng gamitin ang matataas. Because we are called to serve. Are you there? Now, kaya ang level ng dealing ay depende kung gaano ka ka-stubborn at depende kung saan ka gagamitin. Kung may pagsubok na dinaraanan, gusto lang ni Lord na mas mapalapit ka sa Kanya at i-promote ka. Yun lang yun. Genesis 22 verse 4 and 5. On the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar. Then Abraham said to his young men, "Stay here with the donkey, and I and the boy will go over there and worship and come again to you." May napansin kayo dito? Sabi ni Abraham, okay, mga kasama ko, dito muna kayo ha. Dito kayo kasama ang donkey o yung asno. Ako at yung bata ay pupunta doon sa bundok para sumamba. At kami babalik sa inyo. Teka, Abraham, di ba'y alam mong pinapasakripisyo ng Diyos sa iyo ang iyong kaisa-isahang anak? Ibig sabihin, papatayin siya? Oo. Bakit nasabi mo kami ng batay babalik sa inyo? Ano yan? Papatayin ng anak pero naniniwala siyang babalik silang dalawa? Alam ba ni Abraham na pipigilan siya ni God? Dahil ito, para malaman yung istorya, pagdating sa dulo, may lumabas na anghel at sabi kay Abraham, itigil mo yan, Abraham. Ikaw ay nasubok, pumasa ka sa pagsubok, at huwag mong papatayin ang iyong anak. At pagkatapos, binigyan siya ng Diyos ng isang lalaking tupa, ram, na naipit doon. Kinuha lang niya. Yun ang pangyayari Aking sinabi na sa inyo yung end. Ano? Ang tanong, alam ba ni Abraham na mangyayari yon? Alam ba ni Abraham na pipigilan siya ng anghel? Hindi. No. Bakit nasabi niya okay, mga bata, dyan lang kayo ha? Kami pupunta sa bundok, kami sasamba, pero kami babalik. Bakit nasabi ni Abraham? Kasi, itong reason. Kasi may pangako ang Diyos kay Abraham na na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Alam ni Abraham, para mangyari yon, kailangan meron siyang anak. Paano siya magiging ama ng maraming bansa kung mawawalan siya ng anak? So anong lesson dito? Makakasunod lang tayo dahil alam mo na maganda ang pangako sa iyo at alam mo na ang nangako ay tapat. Makakasunod lang tayo. Mahirap kasing mag-let go Lalo na't ang dating sa iyo yun ang iyong only. Mahirap. Pero kung alam mo na magandang pangako sa iyo, alam mo na ang nangako ay tapat, ay miski paano yung pinapalet go ngayon. Iniwan ni Abraham ang mga kasama niya. There are times, tingnan ninyo meron tayong makikita dito. Iniwan ni Abraham ang mga kasama niya. There are times na ang pagsubok para sa iyo lang. Ang test para sa iyo lang. Depende nga ito kasi kung anong hinuhubog sa iyo. Kung anong gustong gawin ni Lord sa iyo. Mahal na mahal ka ni Lord, gusto ni Jesus, makamukha ka niya, kaya ang pagsubok mo ay naaayon doon sa gusto ni Lord mangyari.
Depende rin ito kung saan ka gagamitin ni Lord. Kaya ang test mo ay ayon sa purpose ni Lord sa'yo. Okay. Ano ho ngayong ibig niyo sabihin? Iniwan ni Abraham ang mga kasama niya. Huwag isama sa iyong dealing, sa dealing ni Lord sa'yo, huwag mong isama ang iba. Anong ibig sabihin, Pastor? Kung pinag-give up sa iyo ang Facebook, ang Netflix, huwag mong ipag-give up yon sa iba. Bakit? Kasi dealing yun sa iyo. Kung pinagpapasting ka ni Lord sa matatamis, huwag mong isama ako. Hindi yung dealing sa akin. Wala akong problema sa mga sweets. Hindi ako mahilig dyan. Kung ang dealing sa iyo ni Lord ay bawasan ng oras sa iyong gaming o kung ano man yan, sa iyo yon. Kaya yung iba'y nagkakaroon ng unnecessary guilt kasi binatasan mo sila ng hindi pa naman tama sa kanilang season. Hindi pa nila season yun eh. Season mo yon. Pinopromote ka ni Lord. Kaya iyong test yan, iyong pagsubok yan. Listen to this. Sacrifices ay laging masakit. Kaya iniiwasan natin ito. Yang mga pagsubok, laging masakit yan. Kaya iniiwasan natin yan. Kaya yung mga nasa pagsubok, they tend to believe the advice that will avoid or lighten ang dinadaanan nila. Kapag ikaw ay sama ng mga tao, broadcast ka ng broadcast ng dealing ni Lord sa iyo, ano ba bang mangyayari? Yun namang mga taong iyon ay hindi dumadaan sa pagsubok na kapareho ng iyo. Anong gagawin ng mga yon? Magpapayo yon. Ang ipapayo ng mga yon ay papaano mapagaan yung dinadaanan mo. Ikaw naman ay matutuwa dahil ayaw mo talaga ng sakripisyo kasi masakit yon. So, ano nangyayari? Naghahanap ka ng mga taong magbibigay sa iyo ng payo na gusto mong marinig. And this is a problem. Bakit? Tingnan ninyo ha. Napakaganda ng sinabi ni Jesus nung siya'y nananalangin sa hardin ng Gethsemane. Ito'y bago dumaan si Jesus sa Calvary, bago siya ipako sa krus. Siya'y nanalangin sa Panginoon, sa Diyos Ama, itong sabi ni Jesus. Matthew 26, verse 39. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. O Panginoong, o aking Ama, kung pwede lamang, wag mo na akong padaanin dito sa dadaanan kong ito. Wag mo na akong padaanin sa paghihirap. May this cup pass over me. Palampasin mo ang kopang ito sa akin. Wag kong inuman ang kopang ito. Yun ay symbolism eh. Wag kong inuman, wag kong daanan ang alin yung paghihirap ng Calvary. Pero tingnan ninyo, sabi ng Panginoong Jesus, yet not as I will, but as you will. Ang sabi ko, yung mga dumadaan sa pagsubok, lagi yung may mga sakripisyo, mahirap yan, kaya iniiwasan yan. Ano? Kaya yung mga yan may tendency makinig sa mga payo ng mga tao na hindi naman sila nadaan sa parehong pagsubok, ay magpapayo ng anything that will lighten. Ayos lang yan. This is my point. Kahit si Jesus ay humingi sa Panginoon na i-lighten, i-avoid yung paghihirap na daraanan, pero meron siyang magandang sinabi, pero Ama, hindi ang kalooban ko ha, kundi ang kalooban mo. Ano ibig ko sabihin? Pwede ka namang mag-request, huwag ka lang mag-insist. Pwede kang humingi, Lord, baka naman pwedeng wag na akong dumaan din wag na mangyari. Pero Lord, kung anong gusto mo, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo siya masunod. That, my friend, is the victorious child of God. Ganyang manalangin. Yes, I'm into keep on believing. Pag ako'y nagtuturo sa inyo, manatiling nananampalataya. Yes. Pero,
Manatili tayong nananampalataya, hindi doon sa let this cup pass over me. Manatili tayong nananampalataya doon sa let your will be done. Nagkakamali tayo eh. Ang hinahawakan natin ay yung makalampas sa pagsubok, sa test. Huwag dumaan. Hindi eh. Kailangan ng panampalatayaan natin, Lord, ako'y nananampalataya na ano mang ipapadaan mo sa akin, yun ay para sa akin, and let your will be done. Kaya yung iba'y nahihirapang mag-let go. Ayaw nilang tikman ang kopa. Ayaw niyang inumin ang kopa. Listen to this, Hindi papasa sa pagsubok ang sinumang umiiwas masaktan. Daanan mo ang pinadadaanan ni Lord sa iyo. Aray, aray, aray. Pastor, masakit eh. Daanan mo. Pastor, mahirap eh. Daanan mo. Pastor, di ko kaya. Sabihin mo lang, God, let your will be done. Alam mo, long time ago, ilan lang ang doktor dito sa Rosario eh. One of the doctors, nung kami mga bata, si Dr. Kagimbal. Siya'y pumupunta sa bahay kapag may sakit kami. Nakakatuwa ang mga doctors noon, talagang napunta sa bahay. Noon yun. Ngayon, magpapa-appointment ka. Si Dr. Kagimbal, kapag kami ay magilagnat, pupunta yun sa bahay. May dala yung yung bag ng mga doktor, yung kulay itim, Doctor's bag ba yun, Ito lagi ang sasabihin sa amin. Ano ang gusto? Matagal o mabilis? Pag matagal, iinom ka ng pagkapait-pait na gamot. Pag mabilis, tuturukan ka. Yung turok noon, hindi katulad ngayong disposable, noon pinabubulakan, in-sterilize, stainless talaga. Yung karayon, parang itinuturnil yung ganyan Tapos ay sa laki. Ano ang gusto? Ay wag ka naman, yun naman, sadya naman magtuturok na, ano ang gusto? Matagal o mabilis? Sabi namin yun nung mabilis, turok yun. Yung gang pag ginanyo ng kaunti, may lalabas yung kaunti, sisirit mo na, yun na. At kami mga bata, ay saan tinuturokan sa puwit? At ito po ang aking napansin. Mas masakit yung takot na masaktan kaysa doon sa pangyayari. Mas masakit yung ikaw ay natatakot na mangyari, mas masakit pa kaysa doon sa mismong pangyayari. Kaya yung nagsasabing, Pastor, hindi ko kaya. Akala mo lang, mas masakit ang takot mong mangyari kaysa doon sa pangyayari. Did you get me? Kaya yung, sige. Kaya yung hindi maka-let go, akala mo lamang, ay masakit, mahirap, di mo kaya, akala mo lamang. Hindi yan, sasabihin sa iyo ni Lord, kung hindi mo makakaya, unfair naman, di ba? Now, ang question, paano, Pastor, mapadali ang pagsubok? Genesis 22, verse 6. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac, his son. And he took in his hand the fire and the knife. So they went both of them together. Okay. Kinuha ni Abraham ang mga kahoy para sa gagawing pagsasakripisyo. Alam mo bang ginawa ni Abraham? Kasi iniwan na nga yung dalawang yung kasama Yung kahoy nilagay niya kay Isaac. Isaac, ikaw ang magdala ng kahoy ha. At ako magdadala ng apoy. At ako din ang magdadala ng punyal. Ikaw ang kahoy. Anong nakita natin dito?
Yung anak, napapatayin ang pinagdala ng kahoy. Yung kahoy natutupok sa kanya. Ano nakita natin dito? Para mapadali ang anumang pagsubok ng buhay, mag-cooperate ka para matapos na agad. Ipabali mo na ang iyong stubborn will. Mag-cooperate ka sa breaking na nangyayari sa iyo. Huwag nang hintayin itaas pa ni Lord ang level ng difficulty. Kapag may nangyayari na, sige Lord, bilsan na natin at nang matapos na. O Isaac, ikaw na magdala ng kahoy, tayo na. At nang matapos na itong sakripisyong ito, itong paghit. Kasi pinatatagal natin, nag-struggle tayo. Ayaw ko. I don't want to let go. Okay, dalhin natin sa mga example. May ayaw kang makita. Kasi somehow, mas ayaw mo siyang makita. Nasaktan ka. Iwas ka kiiwas. Unfollow din unfollow doon. Black din black doon. Harapin mo na. Masakit ho eh. Oo, pero kailangan mong harapin. Bakit? Mabuti yan para sa'yo. Kasi, listen, kasi kung ganyan kang katinding maapektuhan, it means binigyan mo siya o binigyan mo ito ng sobrang kapangyarihan sa buhay mo. Kung meron kang ayong makita, napakalakas ng power ng taong yon. Bakit? Napapaiwas ka ng daan eh. Kung meron kang taong ayaw na ayaw mong makausap, sobrang power na binigay mo sa kanya. Bakit? Because napapaibo ka niya sa kilos nang wala siyang ginagawa. Pupunta lang siya doon, bigla kang nalipos, bigla kang natingin doon, ang tindi ng powers niya. Kung alam niya yon, pare, tingnan mo ha, lalapit ako diyan, tingnan mo yan, haharap yan sa kaliwa, tingnan mo ha. O, kita mo na, tindi ng powers mo. At sobrang kapangyarihang binibigay mo sa mga taong yon. Alam mo gagawin mo? Huwag mo nang patagalin. Tumulad ka kay Abraham, Isaac, buhat ang mga kahoy. At tayo madali. Dadaanan ko na kahit masakit. Haharapin ko na. O pare, kumusta ka? Ikaw talaga, Pero yung pagganyan mo, gusto mo tamaan sa pangain, pero hinarap mo na. Bakit? Lagi ko makakasalubong yan eh. Alam nga namang sa akin may daang hindi ko madadaanan. Walang pwedeng makaapekto sa iyo ng higit pa sa Diyos. Kung merong magpapakilo sa akin ng anumang kilos, Diyos lang yon. Hindi sino man. Bakit? I will not put myself under His or her power. Kay Lord lang ako under. Siyang magpapakilo sa akin. Kaya kung ano man yang mga iniiwasan ninyong yan, harapin na. Are you there? Pagkatapos mong harapin, alam mo ang susunod? Is the realization na oh, how silly I was. I made him, I made her, I made it. Affects me so much. I heard somebody said, na napakasakit ng dinaanan niya noong siya'y nag-aaral. At ayaw na niyang makitang dadaanan pa ng kanyang mga anak ang dinaanan niya. Sounds noble, ano? Pero itong gusto kong sabihin. Maraming nagtagumpay ngayon ay dahil sa dinaanang struggles nila sa buhay noon. Those struggles made them stronger na harapin ang buhay. Those experiences motivated them to do well in their lives. Kaya wag mong pigilan o wag mong ihinder ang sino man na may daanang mahihirap na struggle. Bakit? Yun ang magpapatibay ng kanilang tuhod. Sa mga tao who feel the pain of their loved ones, to those who feel the pain of their loved ones,
na may dinaraan ng test, breaking sa kanilang buhay. Don't shelter them from the pain of life. Don't cushion their fall. Ano ibig sabihin? Huwag mo silang masyadong i-shelter. May mga batang sheltered sa pain eh. O diyan ka lang ha, naka-aircon ka ha, bata pa. Ang iyong mag-aalaga, 3, okay? Mga mag-aalaga, walang lamok, langaw, niknik, nalalapit diyan ha. Okay. O, naglalakad na, sunod kayo, baka malaglag, sunod kayo, hawak diyan. O kakain, subuhan, okay? Habang lumalaki, eto, papasok na. Okay, bihisan niya, lagyan niya ng socks, lagyan niya ng okay? Towel, ilagay sa likod para yung pawis, wag nang lumabas sa katawan. Kung ano man, lagyan yan, okay? Sige. Anak, okay. Mga kasama, yaya, samahan yan sa school. Huwag niyong pagdadalhin ng bagyan, baka yan ay mahirapan. Lakad yan, okay. Pag may mambubuli diyan, sipain ninyo ha, sipain niyo. Napasok. Nababa ang grade. Sumugod na yung magulang sa teacher. Ano ka, hindi ka marunong magturo? Bakit? Sineshelter. Ano ang self-esteem ng aking anak eh? Batang-bata pa, binibigyan mo ng failing grades. Anong mararamdaman niyan? Wala, sinyalter siya. Alam mo yung batang yan, lalaki yung very weak. Counting problema, Mami. Daddy. Counting problema. Ano yan? So, anong gusto ko sabihin sa inyo? Kapag may dinadaan ng difficulty, hayaan yung daanan nila. Bakit? Because you're helping them. Huwag mong nakawan ang mahal mo sa buhay ng karanasang huhubog sa kanila at magpo-promote sa kanila. Ano, pastor, gagawin ko? Aking papabayaan na lang na dumaan sila sa kanilang dinaraanan. Nakita ko naman nahihirapan. Genesis 22 verse 7. And Isaac said to his father, Abraham, my father. Sabi ni Isaac sa kanyang ama, my father. Ama. And Abraham said, here I am, my son. Anong gagawin mo? Just be there. Here I am. Daddy, nandito ako, anak. Mami, nandito ako. Just be there. When he or she wants to talk to you, just be there. Yung may kasama siya, pray for them. Katulad ni Father God, hinayaan niya si Abraham na dumaan sa pagsubok, pero he was there. Close to Abraham, pero hindi niya hininder si Abraham na dumaan sa pagsubok. Now, pupunta na tayo sa pinaka-substance. Alam ko ang inyong tanong. Paano mapapagtagumpayan ang ganitong pagsubok? Paano nagawa ni Abraham na mag-let go and let God? Paano nagawa ni Abraham na mag-move on? At nagawa niya ng napakadali. Genesis 22 verse 7. He said, behold the fire and the wood, sabi ni Isaac. But where is the lamb for a burnt offering? Kasi hindi naman alam ni Isaac na siya ang isasakripisyo eh. Kaya sabi ni Isaac, Daddy, narito ang kahoy. May dala tayong apoy. Ay, nasaan yung tupang ating isasakripisyo? Hindi naman masabi ni Abraham, di kay ikaw. Nasaan ang tupa? Tingnan ninyo ang sagot ni Abraham. Because this is the answer to your question. What will I do so that I can let go and let God? Without difficulty, na hindi nahihirapan. What will I do? This is the answer. Genesis 22 verse 8. Abraham said, God will provide. God will provide for himself the lamb for burnt offering, my son. So they went both of them together. Anak, hinahanap mo ba yung tupang ating isasakripisyo? Huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang magkakaloob, ang Diyos ang magbibigay ng tupang isasakripisyo.
The answer that will help us to let go of anything God is asking us to let go. To let go of. Ito yon. Mawala man ang anumang tinetreasure ko o anumang napakahalaga sa akin. Mawala man ang the only, ang nag-iisa at mahal ko. Huwag mang ibalik o i-restore ang aking nilet go. This is what I believe and this is what God will do to me and this is what I will say. God will provide. Pinalelet go sa iyong bisyo. Pinalelet go. Alam mo kung ano yon. At ito ang iyong tanong, paano ang saya ko? Paano ang kaligayahan ko? This is the answer. God will provide. God will provide you something that will be more joyful to you than what you are letting go. Alam mong may nagpapahiwalay sa iyo at sa Diyos. At ito ay hinihingi ng Diyos sa iyo. Kaya ba hindi mo ma-let go? Natatakot kang mawala ang kung ano mang nakukuha mo rito? The joy, the happiness, the meaning, the direction. Remember, God will provide you with something better than whatever that only is giving you. Why was Abraham able to let go of his only son whom he loves? Bakit na-give up ni Abraham ang kanyang nag-iisang anak na kanyang minamahal? Kasi alam ni Abraham na may nag-iisa lamang na only. There is only one na nag-iisa at walang katulad at hindi si Isaac yon. Akala kasi natin kung ano man yung hinihingi ni Lord na yan, na pinapalit ko ni Lord, akala natin yan ang only. No. There is nothing in this world na only. Wala dito sa mundong itong only. Iisa ang only. Siya ang ating Diyos. Siya lang ang nag-iisa. Siya lang ang walang kapares. Siya lang ang walang katulad. Siya lang ang walang maipalit. Siya ang nag-iisa. Lahat ng nandito sa lupa, hindi yan only. Ipasak mo sa dibdib. Yang hindi mo mai-let go yan, hindi yan only. May naalala ko sinasabi ang mami. Meron daw doon sa Lemery na namatay ang asawang babae. Sabi daw ng asawang lalaki, hindi na ako mag-aasawa. Sobrang nawala sa hindi na. Wala daw isang taon may kasama na . Akala kasi lagi dito sa mundo walang only. Iisa lang ang only. Sino? Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos. Maging ngayon. Wala kang katulad. Siya lang ang walang katulad. There is always something better than your only. Kaya kung anumang pinapalet go ni God sa iyo, it means God has something better in mind for you. Pero ito ang problema. Yang pinoprovide ni Lord sa iyong yan ay hindi darating sa iyo hanggat hindi mo nile-let go. God said He will provide provision which is a lot better than what you are giving up. Provision that you will only experience if you will let go. Hanggat hindi ka nagle-let go, there will never be let God. Let go and let God. It cannot be let God without letting go. Kaya hindi dumadating yung the best because you are holding on to what you think is the only.
Ano ang ginagawa mo? Iyan ay pagnakaw sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang only sa lupa. Si Lord lang yon. Si Lord lang ang pwede mong sabihin, I cannot live without you. Because you're the only one. Nag-iisang Diyos. Si Lord lang ang pwede mong sabihin, Lord, wala na akong ibang mamahalin ng hihigit pa sa'yo. Sa Kanya mo lang pwedeng sabihin yon dahil siya lang ang nag-iisa. Meron kasing na-scam eh. Hirap na hirap silang maka-move on. Tuwing maiisip nila yung nanloko sa kanila, inis na inis sila. Naapektuhan na ang kanilang buhay, naapektuhan na ang kanilang relasyon mag-asawa, naapektuhan na ang kanilang family. Gusto ko lamang sabihin, yung bang nanakaw sa iyo, yun na ba yung only? Yun na ba yung the best na wala nang lalampas sa iyo? Wala nang lalampas doon? Kasi the way you act, parang yung nawalang yon, hindi na kayang lampasan ng Diyos. Kaya dahil nakapokus siya doon sa galit sa nanloko sa kanya, alam mo nangyayari? Ang daming opportunities na lumalampas sa kanya na hindi niya makita. Bakit? Nabulag siya ng kanyang galit doon sa nanloko sa kanya. Why? Kasi ang akala niya, yung nawalang iyon is the only. Hanggat hindi nagle-let go, there will never be let God. Hanggat walang let go, walang provision. Yung God will provide, kailan ba sinabi yun ni Abraham? Nung siya'y pumayag na i-let go si Isaac. Ama, nasaan ang tupang ating isasacrifice? Anak, God will provide. The secret of letting go is your trust on God's ability and willingness to provide better than what He is asking you to let go. Tuwing merong pinapalet go si Lord, meron siyang mas magandang, mas mabuti sa kanyang isipan na gustong ibigay sa atin. To some, ang hindi ma-let go ay ang kanilang feelings. It could be a feeling that makes them happy. Sasabihin, hindi ko ma-let go itong aking kabit eh. Bakit? How can this be wrong when it feels so good? Masaya ka na sa saya na may kasamang guilt? Masaya ka na dyan kasi nakakaawa ka. Nakakaawa ka kung masaya ka sa kasiyahang may kasamang shame, guilt, at kasamang nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Why? Because ang iyong ipinagpalit ay kaligayahang walang kasamang guilt. Di mo mapagkatiwalaan ng Diyos na kaya kang bigyan ng kasiyahang higit diyan? There was a study, gusto ko itong sabihin. Nag-survey sila. Mas masaya yung mag-asawa na faithful to one another kaysa sa doon sa couple na yung isa ay may mga kabit-kabit at may mga ano. Mas masaya pa rin yung mag-asawang faithful. There was a survey done. Huwag kayong magpalinlang sa kaaway. Hindi masaya yung iyong totoong niyayapos ng mga relasyong yan na hindi kalooban ng Diyos. Are you there? May tao na matapos masaktan ay hirap magpatawad. Itong sabi niya, kung ile-let go ko ang aking unforgiveness, wala nang matitira sa akin, talong-talo na ako. Inapin ako, sinaktan ako, ano sila sineswerte, basta ko sila papatawadin. Ba't ko yun gagawin? Talong-talo ko na. That's all I have. That's all I got. Alin, yung galit ko sa kanila, yun na lang ang meron ako. Kukunin pa yon. Ano lang natira sa pagkatao ko? Pinale-let go ni Lord ang unforgiveness because God will provide you much, much better than that. Ano, pastor? Peace. Kapayapaan. You will never have peace kung may kagalit ka. At napakalaking ligaya at sarap ng kapayapaan kaysa bitterness.
Mas masarap ang may kapayapaan kaysa naman sa lagi na lamang may gulo sa loob mo. Are you there? Ano pa? Nako, listen to this. Justice. Hanggang ikaw ay nagagalit sa nanakit sa'yo, you are executing your justice. Ikaw ang nagpapatupad ng iyong katarungan. Ay, ano ang problema doon? Ba't naman ako nagpapatupad? Yes, basta ikaw ay galit pa. Ikaw ay gumaganti. Wala naman akong ginagawa eh. Hindi ko naman sila sinasaktan. No. Basta galit ka pa, ikay gumagante, hindi mo palang nagagawa. Kung ano man yon. Sa opportune time, gagawin mo yon. Bakit? Galit ka eh. At kapag ikaw ay hindi pa nagpapatawa, nag-execute ka ng justice, anong ibig sabihin? Pinipigilan mo ang justice ng Panginoon. Ano ang sabi ni Lord? Vengeance is mine, said the Lord. Akin ang paghihiganti. Pero kung ikaw na ang naghihiganti, ikaw na ang nag-execute ng justice, bakit na makikilo si Lord? So, kung hindi ka nagpapatawad, you will never have your justice. Hanggat hindi nagle-let go, there will never be let God. Hanggat walang let go, walang provision. Bakit wala tayong napansin kay Abraham kahit kaunting struggle? Walang lungkot kay Abraham, walang emotional outburst, walang hagulhol, walang breakdown. Alam mo yung mga nadaan sa pagsubok, lagi na lamang may breakdown. Nagbe-breakdown ako. Di mag-breakdown ka. Daanan mo. Feelings, emotions are just a result of what you believe. Kung hindi maganda ang nararamdaman mo sa iyong pagsunod, isa lang ang ibig sabihin, hindi pangako ng Diyos sa pinaniniwalaan mo. You don't believe that God has your best interest in mind. Kung hindi magandang nararamdaman mo sa pinadadaanan ni Lord sa iyo, sasabi, itong gawin mo, i-let go mo, at ikaw i-breakdown na ng breakdown, ikaw lagi ng... It only means, hindi ang pangako ng Diyos ang pinangahawakan mo. Why? Kasi your emotion is the result of what you believe. Ano bang pangako ng Diyos? Ano bang sabi ni Lord sa atin na kanyang mga anak? Let me read to you. Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. We know. Sabihin mo, we know. Alam natin. Kung hindi man natin alam kung paano mangyayari, alam natin kung ano ang mangyayari. We know. Anong alam, pastor? Na maganda ang plano ng Diyos sa iyo, para sa iyong ikabubuti, hindi sa ikasasama, para bigyan ka ng kinabukasan at pag-asa. Alam natin yung end. Hindi natin alam kung paano pupunta doon. Hindi natin alam ang detalye, pero alam natin ang end na magandang plano sa atin. We know. For we know that in all things, kindly say all things, lahat ng nangyayari, all things that are happening, ibig sabihin, yung pangit, yung napakapangit, yung maganda, yung napakaganda, yung medyo maganda, yung medyo pangit, lahat ng nangyayari, all things will work out together for our good. Hindi tinitingnan ng Diyos ang nangyayari sa iyo ng isa-isa. Noong Wednesday, pangit ang nangyari, titingnan nyo. No, si Lord tumitingin sa kabuuan. Pinagsasama-sama niya ang lahat na nangyari sa iyo noong 2000, noong 2011, yung nangyari sa iyo noong Thursday, yung nangyari sa iyo last week, at yung mangyayari sa iyo next year, pinagsasama-sama ni Lord John. Isang tinginan doon. At ang sabi ni Lord, lahat ng nangyari doon, lahat ng mangyayari dito, yung pangit na nangyari dito, yung magandang nangyari doon, pagsasama-samahin ko yan at ang resulta na yan sa ikabubuti mo. All things work together for good. Pastor, hindi mo naunawaan. Masakit ang nangyari sa akin. Kasama na yan sa plano. Kasama na yun doon sa mixture. Kasama yan sa kabuuan na na maganda ang resulta diyan.
maganda ang plano ng Diyos sa iyo. At kung hindi ka naniniwala doon, magbe-breakdown ka. Iiyak ka. Magwawala ka. Maglulupagi ka. Hahagulhol ka. Kaya si Abraham, walang emotional outburst. Bakit? May plano ang Diyos sa kanya eh. Alam niya eh. Abraham, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Alam niya yon. Hindi ko alam kung paano mangyayari yon. Pero alam kong yun ang plano. Yun ang sabi ni Abraham. Kaya miski anong pinapagawa sa akin sa araw na ito, alam kong doon papunta yon. God works. We know in all things, God works. Sabihin mo, God works. Ito ang sikreto. Pastor, paano mo nasisiguro na yung mga pangit na nangyayari sa akin, yung pangit, yung maganda, yung medyo pangit, yung medium, yung nangyari last year, yung mangyayari next year. Paano mo nasabi na all these things will work out together for good? Because of this word. God works together for the good of those who love Him. God works. Dahil ang nag-iisang Diyos ang kumikilos, yon ang reason, yon ang pag-asa mo, na ang Diyos kumikilos. Nakikita mo man o hindi, halata mo man o hindi, sigurado ka't sigurado ako, dahil ang Diyos mo'y mapapagkatiwalaan mo, na siya'y kumikilos. God works. Kaya kung may pinalelet go si Lord sa iyo, ang ibig lang sabihin ni Lord, let me work. Let me work. Makakapag-let go and let God ka lang if you trust God. Abraham firmly believed the promise. Kaya sinabi niya kay Isaac, ay ayon sa pangako ng Diyos. Genesis 22:13, let me read it to you. Nung papatayin na ni Abraham si Isaac, may dumating na anghel at pinigilan siya. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram, caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the name of that place, the Lord will provide. As it is said to this day, on the mount of the Lord it shall be provided. Kindly say, the Lord will provide. Alam nyo kung bakit mahirap mag-let go. Sabi ko sa inyo kanina, akala mo yung pinale-let go sa iyo is your only. No. Hindi mauubusan si Lord ng best para sa iyo. Abraham obeyed God and gave his only son Isaac as sacrifice because Abraham knows God will provide. Kung alam natin na God will provide, ito ang baka hindi natin alam kung paano siya mag-provide. Ano ang provision ng Diyos? Lalaki bang tupa? Yun bang tupang nakita ni Abraham na natrap sa mga weeds? Yun ba ang provision ng Diyos? No. Symbolism lang yon. Ang pinrovide ng Panginoon ay siya ring nag-iisang anak ng Diyos na binigay sa ating lahat upang maging sakripisyo at bayadan ang ating kasalanan. Dahil sa ginawa ni Isaac, nakapasa siya sa pagsubok na ibinigay ni Isaac ang kanyang nag-iisang anak na mahal niya. Ginawa rin ng Diyos Ama. Ang Diyos Ama yung nag-provide at lampasan sa inaasahan ni Isaac. Ang binigay ng Diyos Ama yung kaisa-isahan niyang anak. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus na namatay para sa atin. Binayadan ang kasalanan natin. Bakit? Para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, God provides. Ang puntos, alam mo ba kung paano siya mag-provide? Nagpo-provide siya sa paraang hindi mo inaasahan. Sobrang laking mag-provide ni Lord. Ang kailangan lamang, i-let go mo, and let God. Come on, church, let's worship our King. Stop working. You never stop working. Even when I don't
Sinong naniniwala na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay nag-iisa? Wala siyang katulad. Siya lamang ang only. Siya lamang ang tunay. Siya ang the best. Wala kang maihahambing sa Kanya. Sobrang layo niya sa anumang ating niyayapos. Kaya sabi ng Diyos, mahal na mahal ko kayo eh. Ayaw ko kayo na may yayapusin kayo na hindi kayo masisiyahan. Ang yapusin ninyo ay ang Diyos. Ang yapusin ninyo ay ang Panginoon. Bakit? Siya'y nag-iisa. Siyang tunay na Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong kayamanan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming gawin, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming gawin, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ngayon, kung noong mga una nahihirapan kang mag-let go, kung noong una meron na sinasabi si Lord sa iyo, ikay mag-move on, noong una may sinasabi sa iyo, si Lord, i-give up mo na, pero ikaw ay hirap na hirap pa. Ngayon, habang umaawit ka kung sino ang tunay na Diyos, habang sinasabi mo kung sino ang tunay na Diyos, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Sinasabi mo yung pinag-give up ni Lord sa iyo ay hindi Diyos. At meron tunay na Diyos. At ang tunay na Diyos na yon ay kayang ibigay sa iyo at mag-provide ng higit pa kaysa sa diyan. Kaya habang inaawit mo ito, unawain mo, nagle-let go ka na. Amen ba? Habang sinasabi mong ikaw ang tunay na Diyos, nagle-let go ka na. Amen ba? Ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw ang walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw na Diyos, Let's go! Let go! Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo
wala nang iba. Sa'yo aming awit, dinggin ang aming dinig, isisigaw sa buong mundo. isisigaw. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Lahat na ngayon ay may nilelet ko kay Lord. Lahat na ngayon ay merong i-give up sa Panginoon. Matagal nang sinasabi yan sa'yo. Bagay na nagpapahiwalay sa'yo sa Kanya. At ayaw ng Diyos na merong papagitna sa inyong relasyon. At sabi ng Panginoon, anak, gusto kong mapalapit pa sa'yo. Gusto kong mapalapit ka sa akin. At matagal nang hinihingi yan sa'yo. Ito na ang oras. Huwag mo nang pakayapusin yan. Huwag kang matakot. Hindi yan ang only. At habang ikaw, sinasabi mo ang Diyos lamang ang nag-iisang Diyos. Siya lamang only. Humanda ka. Nagkakaroon ng divine exchange. Habang iginigibap mo yan, habang nilelet ko mo yan, sinasabi naman ni Lord, ito ang provision ko, anak. Higit sa inaasahan mo. Now, kayo lang ang aawit. Let the people of God sing. And this is your prayer. This is your commitment. Ito ay kinakausap mo si Lord at sinasabi mo, Lord God, I am letting go. Habang sinasabi mo, siya lang ang tunay na Diyos. Ikaw Tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. once again, let go and let God. Ikaw ang isisigaw sa buong mundo. Minsan pa, ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. I will declare today, basta lagi may sakripisyong naganap, may pagpapalang babagsak. Kahit ikaw na nasa online, merong pinalet go si Lord sa iyo at nag-let go ka, nag-move on ka, iginibap mo, manda ka, may apoy na bumagsak upang kainin niya ang sakripisyong yan. Sabi ni Lord, I will provide. Iba't iba ang dealing sa atin, kaya naman iba't iba rin ang provision ni Lord sa atin. Ako excited ako sabihin ito, sana next Sunday pa, pero gusto ko na sabihin. Kaya naman excited eh. September actually, alam mo, ang Hudyo meron silang kanilang calendar. Tayo kasi Gregorian calendar, pero merong Jewish calendar. Alam ba ninyo sa kalendaryo ng mga Hudyo, ang September ay New Year.
Anong ibig sabihin? Sa September 25 ay bagong taon sa mga Hudyo. Bakit po mahalaga yon? Alam naman natin ang kaligtasan ay dumaan sa Hudyo, pumunta sa mga Hintil. Ang Panginoong Hesus ay Hudyo. Galing siya doon, from the branch of David. Kaya naman, may dating yun eh. September 25 is the Jewish New Year. So anong dating nito sa atin? Okay. Sa September, nag-iibang season. Natatapos yung season na ito, pumapasok tayo sa bagong season. Kaya ikaw ay pinalet go ni Lord ngayon, pinaiiwan na sa iyo ang anumang mga bagay sa season na to, pinaiiwan na para pagpasok mo sa bagong season, iba ka na. Kung gaano mo kagustong pagpalain ka, higit doon ang kagustuhan ni Lord na i-bless ka. Meron lang talagang hinihingi sa iyo. If we are coming to the presence of God, there is always a sacrifice. Natutupukin ang apoy. Ang hinihinging sacrifice ng Panginoon, yung matagal nang pinalelet ko sa iyo. At kung ano man yung pinalelet ko yan, alam mo yan kung ano yan. It could be something na talagang harmful sa iyo. It could be something na hindi mo kang masama, pero nakakahadlang sa relasyon sa iyo. Or it could be anything, at alam mo yon. Kung totoo kanina na nag-let go ka, may nilagay kang sakripisyo. Humanda ka, bababa ang apoy ngayon. Bababa ang provision ni Lord ngayon. Bababa ang pagpapala ngayon. Are you ready? Handa ka na bang tumanggap? Sabihin mo sa katabi mo, ako handang tumanggap. Okay, gusto ko lang malaman. Sino yung totoo may nilet go ka? Yung ikaw yung nakipag-usap kay Lord, may nilet go ka. Tas lang kamay. Yung totoo lang, no condemnation doon sa wala lang, doon sa praise God. Manatiling nakatas sa kamay, manatiling nakatas sa kamay. Lord, sinabi nila na ikaw ang tunay na Diyos. Hindi yung nilet go nila. Hindi yun ang tunay na Diyos. Kaya nilet go nila. Dahil ikaw ang tunay na Diyos. At God, I pray, they have let go and they have let you move in their behalf, move in their midst. Kaya, Father God, I ask and I pray, ibaba mo ang apoy na tutupok sa mga sakripisyong iyon. Consume the sacrifices. Consume the sacrifices, O Lord God. Because they have offered this to you. Napakasakit sa iba. Napakahirap sa iba. Pero ibinigay sa iyo, Panginoon, ang kanilang Isaac. Ibinigay sa kanila ang kanilang only. Ibinigay sa iyo ang kanilang only, Lord God. Because naniniwala sila, tagtitiwala sila sa iyo that you are a God na pwedeng katiwalaan. Na kaya nila binigay sa iyo kasi alam nila na you have a better in mind for them. Kaya, Panginoon, as they lift up their hands, I am declaring, anuman ang kanilang hinihiling noon pa man, I pray, Lord God, ipadala mo yon at lampasan mo yon. Lampasan mo yon sa kanilang inaasahan. Lampasan mo yon. Lampasan mo yon. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, lingkid Ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. isisigaw. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang
Inaasahan ni Abraham na ang provision na ibibigay ng Diyos ay si Jesus. Yung provision na tinanggap mo ngayon, lampas na lampas sa hinihingi mo at sa inaasahan mo. Kanino yon? Kanino yon? Kanino yon? God bless you.